Tukaan ang pamagat ng pelikula mga kayoso, kaya kung ako sa inyo, hindi ko na to palalampasin pa at uumpisahan na natin sa pagsisimula ng pelikula sa isang sabungan, kung saan makikita at ipapakilala na sa atin, ang mag-amang sina Jeric at Mang Ador. Ito naman ang gurong si Joanne, na siyang asawa at may bahay ni Jeric. Sa kabila ng masaya nilang pagsasama bilang mag-asawa, sa likod nito ay isang problema pala ang kanilang kinakaharap, at iyon ay sa loob ng 4 na taon na nilang pagsasama, ay hindi pa pala sila kailanman nabibiyayaan ng anak. Alam na alam ni Joanne na sabik nang magkaroon ng anak si Jeric. Pero wala siyang lakas ng loob na aminin ang totoo sa asawa, lalo na't ayon sa doktor ay wala na nga talaga siyang pag-asang mabuntis pa. Pagsapit ng gabi, heto't susubok na naman ulit si Jeric, na umaasang mabigyan na sila ng matagal na niyang inaasam, kaya mamumuo na naman ang matinding bembangan, na panoorin niyo na lang sa full movie para inyong malaman. Sa pagbabalik ni Jeric sa sabungan, isang babae ang lalapit at ito ay si Vicky, na isang kalapating mababa ang lipad. Natipuhan siya nito kaya kung ano-anong pang-aakit ang ginawa nito sa kanya. Hindi naman ito umubra kay Jeric sa kadahilanang ayaw niyang saktan at lokohin ang kanyang asawa. Ganoon sana, kaso sa hindi inaasahan, ay muli silang magtatagpo ni Vicky sa isang bar, kung saan doon pala ito nagtatrabaho, kaya sa pagkakataong ito, hindi na nakapalagpas si Jeric at nangyari na nga ang gustong mangyari, ng magandang kalapati. Kinabukasan, isang babae na naman ang mapapadpad sa kanilang tahanan, hindi bilang isang kalapati, kundi isang tagasilbi. Siya si Gigi at tinanggap naman nila ito dahil batid naman nilang mahusay ito sa mga gawaing bahay. Hindi naman sila nagkamali kay Gigi at mahusay pa nga itong mag-alaga ng matanda, na pumabor dito sa biyenan ni Joanne, na siyang ina ni Jeric. Hindi tuloy nakaligtas sa mga mata ng matanda ang kakaibang sulyapan at mga mapang-akit na titigan, nina Jeric at Gigi. Gayunpaman, nagpatuloy ang lihim na bembangan, na talaga naman para kina Jeric at Vicky. Kung hindi sa sabungan, ay napapasogo pa sila upang mag-ana-ana lamang. Ngunit isang araw, isang seminar para kay Joanne ang magpapalayo pansamantala sa kanila ni Jeric. Sa Baguio pa ito gaganapin, kaya ilang araw na mawawala itong si Joanne. Naburyong tuloy itong si Jeric at naisip ang magpamasahe sa katulong. Pero ilang sandali lamang, ay sa ibang bagay na ito napunta, kaya kung ako sayo, download mo na ang full movie nito para malaman mo at makita. Yeah, boy. Sa pagbabalik ni Joanne, ay napansin niya agad ang tila panlalamig na sa kanya ni Gigi. Kapansin-pansin sa kilos ng kasambahay na hindi nito ikinatuwa ang pagbabalik ng amo. May pagkakataon na inaasar ng barkada itong si Jeric dahil nga sa wala pa silang anak ni Joanne. Siyempre hindi naman yun nagustuhan ni Jeric dahil sa harap pa ito mismo ng kanyang may bahay. Lalo na rin dito kay Joanne, na napa-walkout na lang sa kahihiyan. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagbubunyag, kung saan harap-harapan ng inamin ni Joanne na siya ang may problema sa kanilang mag-asawa, na hinding-hindi na raw niya ito mabibigyan pa ng anak. Dahil sa mga nalaman, nagbago itong si Jeric. Palagi nang umuuwing lasing, napapabayaan at hinahayaan ng mag-isa ang maganda at sexy nitong asawa. Nakokompronte naman iyon ni Joanne, ngunit talo pa rin siya sa bandang huli dahil ang kakulangan pa rin niya, ang palaging sinusumbat sa kanya ni Jeric. Hanggang sa dumating ang isang gabi, kung saan natunugan ni Joanne ang pagdating ni Jeric. Ang akala ng lalaki ay tulog na ang asawa nito, pero hindi pa pala. Kaya dito na halos maguho ang mundo ni Joanne nang makitang sa ibang kwarto na pala pumasok ang asawa. Kahit anong galit ang naramdaman ni Joanne sa mga oras na ito, ay hindi pa rin niya nagawang mag-eskandalo, kung kaya't hinayaan na lamang niya kung anuman ang mga kaganapang nangyayari. Kinabukasan, kahit kaharap niya si Gigi, ay wala siyang lakas upang komprontahin ito. Tanging galit na ekspresyon na lamang ang kanyang ipinakita sa katulong,
Nakalaunay na batid naman na ni Gigi ang mga dahilan. Hanggang sa makikita na nga natin ang team na paghingi na ng tawad ni Gigi, kasunod ng pagkusa na nitong pag-alis. Masakit para kay Joanne ang tuluyan ng pagbabago ni Jeric. Unti-unti na siyang nadudurog at patuloy pa rin niyang tinitiis ang lahat. Lasing na naman nang makauwi itong si Jeric at sa pagkakataong ito, ang kanyang ina na ang kumausap at kinompronta ang mga pinaggagawa nito, lalo na sa kanyang asawa. Pero kahit anong pagmamakaawa at pangaral ang gawin ng matanda, baliwala lang ito kay Jeric at tinalikuran na ang ina. Sa di inaasahang pagkakataon, ay muling nagtagpo sina Jeric at Gigi sa isang kainan kung saan dito na nagtatrabaho itong si Gigi. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ay biglang nanghina si Gigi at nawalan ng malay. Hindi naman ito pinabayaan ni Jeric hanggang isang magandang balita ang darating dito para kay Jeric dahil mapag-aalamang si Gigi pala ay nagdadalang tao na. Hindi tuloy may kakaila ang tuwa at sabik dito kay Jeric at napapasigaw pa talaga siya na siya'y magiging tatay na. Dahil doon ay kumuha siya ng bahay para sa kanila ni Gigi, at ito'y lingid sa kaalaman ni Joanne. At nagsama ang dalawa, na para bang sila na ang tunay na mag-asawa. Dumating ang araw ng kaarawan ni Joanne, at labis na lamang ang pag-aalala nito dahil ang akala niya ay nakalimutan na ito ng kanyang asawa. Ngunit maya-maya lamang ay darating na pala si Jeric, na may dala-dala pang bulaklak at masayang binati ang asawa. Malaki man ang pagkukulang ni Joanne kay Jeric dahil nga sa hindi na niya ito mabibigyan pa ng anak pero para sa kanya, hindi yun ang basehan upang hindi na niya mapaligaya pa ang asawa kaya sa pagkakataong ito, inayos niya ang sarili at nagpaganda upang ang atensyon ni Jeric ay mabaling sa kanya. Hindi naman siya nabigo kaya sa gabing ito, muling sumiklab sa mag-asawa ang Do Re Mi Fa Sol at Do, na mapapasana all na lang talaga tayo. Pero panandali ang kaligayahan lamang pala iyon para kay Joanne dahil kinabukasan lamang, ay huling-huli na niya ang kataksilan ng kanyang asawa. Hindi niya tuloy ito kinaya at binalak na tapusin na lamang ang kanyang buhay, na mabuti na lamang at agad siyang nakita ng kanyang biyenan at agad na naisugod sa ospital. Team namang nagpaliwanag si Jeric at humingi ng kapatawaran. Sadyang marupok nga naman talaga si Joanne at pinatawad at tinanggap ang nais mangyari ni Jeric hanggang sa makikita na nga natin ang pagbisita ni Joanne, dito kay Gigi. Pero nagkataon naman na manganganak na pala si Gigi kaya itong si Joanne na ang kumilos, upang may sugod na ito sa ospital. Isang malusog na lalaki ang isinilang ni Gigi, at kitang-kita naman ni Joanne kung gaano kasaya ang asawa. Pero dahil sa mundo ng pelikula, hindi mawawala ang kontrabida kaya itong si Vicky na batid na niyang baliwala na siya kay Jeric, isang paghihiganti ang kanyang gagawin, na naging dahilan upang malumpo ang isang paa ni Jeric. Pagkatapos ay sumunod pa ang kanyang ina, na pumanaw na dahil sa matagal na nitong karamdaman. Si Gigi naman ay isang sulat ang kanyang natanggap, na nagsasabing kailangan na raw niyang umuwi sa kanilang probinsya dahil sa masamang nangyari sa kanyang tatay. Dahil sarili ni Gigi ang sinisisi nito kung bakit nangyari sa kanya ang mga hindi magandang nangyari, ay iniwan nito ang anak nila ni Jeric kay Joanne upang babalik na sa kanilang probinsya, magpapakalayo at hindi na muling magpapakita pa, nang upang sa ganoon ay lalaki ang bata na si Joanne ang kinikilala nitong ina. Kaya sa pagtatapos ng pelikulang ito, makikita ang masayang pagsasama na nina Joanne at Jeric, kasama ang isang malusog na sanggol, na matagal na nilang hinahangad. At dito na nagtatapos ang ating pagre-recap mga kayoso kaya kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video, ay paki-subscribe na lamang po ang channel kong ito, mag-like, at mag-iwan na rin kayo ng inyong mga komento na aking sasagutin kung kayo man ay may mga katanungan. Maraming salamat mga kayoso hanggang sa muli ang inyong lingkod, Misteryoso Recap.